Kung usapang budget na tablet for work or for studies, guys, isa na to sa talagang mare-recommend kong tablet. Bukod sa napakaganda ng kanyang design at premium feels, pero napakamura lang ng kanyang presyo. So tara guys, talakayin natin kung sulit mo tong tablet na to or hindi. Yo, what's up guys? I'm Real D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, I think tablet season na naman kasi kaliwat kanan yung mga brands na nagre-release ng tablet. And syempre, hindi papahuli si Itel. So ngayon, may nirelease sila which is the VistaTab 30 Pro. Yes, Pro kasi guys, yung nirelease ni Itel last year na VistaTab 30 is 11-inch and 10-inch. And ngayon, meron silang nirelease na tablet which is 13-inch large display. Look at that guys. So hindi nyo na makita yung mukha ko sa laki ng tablet na to. Actually, mas malaki pa ata tong tablet na to kumpara sa mga binibentang tablet dito sa market or kahit sa mall. Kasi tuwan-tuwa ako sa size niya guys. Talagang, alam nyo yun, maganda to pang productivity. And ilang araw ko nang gamit tong tablet na to. Ang tanong, sulit nga ba talaga tong tablet na to? Huwag natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin. And by the way guys, meron na pala tayong Facebook page. I know, matagal na tayong gumawa ng Facebook page. Pero ngayon, meron na pala akong Facebook page. And inibitahan ko yun na i-like and i-follow yung page natin guys para sa ating mga update bago tayo maggawa ng full review and para na rin sa ating mga future giveaways. Okay guys, so sa main specs naman ng tablet na to, meron tong MediaTek Helio G99 Ultimate. A total of 16GB of RAM, 256 of internal storage, meron siyang dual speakers, 13 megapixel main camera, 10,000 mAh capacity na battery, and again, 13-inch large display with 60Hz screen refresh rate. Alam ko magreklamo, bakit Helio G99 naman? Guys, Helio G99 Ultimate to, and alam nyo naman na yung gantong presyo na below 10,000 pesos or exactly 10,000 pesos is bibihira lang na may ganyang kalaking screen at kagandang specs. So para sa akin, pwede na tong tablet na to. Okay, so na-unbox ko na rin pala itong tablet na to guys. And syempre, sobrang basic lang naman nung laman ng kanyang box. Unang-una syempre, yung napakagandang tablet na to. And sa mismong box na guys, kasama na rin dito kagaya yung mga user's manual. And meron siyang panundot or pin ejector. Syempre, yung kanyang USB-A to USB-C na cable and yung charging brick. And then sa taas naman ng tablet na to guys, kung makikita nyo, andito yung kanyang volume rocker. And then syempre, yung kanyang power button. And then meron siyang dual SIM tray and pwede mo lagyan ng SD card slot and then mic. And then pagdating sa kaliwa, yung kanyang parang dalawang speakers. And then sa kanan naman yung another speakers and then yung kanyang Type-C na port. And then pagdating naman sa mismong baba, ayan makikita nyo, meron ng pogo pins para sa kanya mismong keyboard. And then guys, nagustuhan ko na matte black yung likod niya. And ang ganda ng design niya sa likod guys, napaka-sosyalin. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang display. So pagdating sa display, meron tong 13-inch large na IPS LCD display. Yun nga lang, naka 60Hz screen refresh rate lang, naka 2K na resolution na 16:10 aspect ratio, 207 ppi. So maganda yung display niya guys, talagang sharp and detail lalo na pag nanonood ako sa YouTube. Yun nga lang, naka Widevine L3 lang siya. So hindi ko magets anong purpose ng laki ng display niya, pero naka Widevine L3. So di ba mas maganda sana kung ginawa nilang Widevine L1. Pero again guys, enjoy ko pa rin naman manood ng mga movies dito. Sa display brightness naman, I think guys, mga nasa around 500 peak nits brightness tong tablet na to. Yun nga lang, pag direct sunlight, medyo mahirap na talagang makita yung display niya. So mas maganda to sa mga indoors. Okay, so pumunta naman tayo sa presyo ng tablet na to. Itong 16256 guys, is yung mismong tablet is nasa around 10,000. Ngayon, sa official release ng tablet na to guys, hindi ko lang sure kung magkano pagkasama na yung keyboard and pen. Yes, you heard it right. Sa official release ng tablet na to guys, is may kasama siyang pen and keyboard. Kasi kung makikita nyo guys, so meron na siyang kasamang pogo pin sa baba. So para mamagnet yan, di ba, yung sa mismong keyboard niya. So nakaka-excite guys kasi talagang alam mo yon, pang work and pang study tong tablet na to. Guys, ang nakakatuwa pa sa tablet na to, meron na rin itong pre-installed na K12 Learning Center para to sa mga mommies and daddies na may mga kids at para mas mapadali yung kanilang pag-aaral. Kagaya na lang itong iDraw na pwede sila mag-drawing, mag-color at kita nyo naman guys, so sobrang mapapadali lalo yung pagtuturo nyo sa kanila. And isa pa, yung Learning Center kung saan may iba't ibang klase ng videos para sa mga bata kagaya ng mathematics, English, Science and Technology, Business, Chemistry at napakadami pa. Para naman
naman sa mga working and student dyan, bagay na bagay din to dahil meron na rin siyang pre-installed na WPS na kung saan syempre pwede magawa natin yung mga presentation natin, spreadsheet at napakadami pa din. Nag-try din kami syempre ng iba't ibang klase ng apps para mag-edit kagaya na lang ng Canva, CapCut, and wala kami naging problema dahil talagang kitang-kita mo yung bawat detalye ng ini-edit mo sa laki ng display na to. Nag-try din ako ng iba pang klase ng drawing apps kagaya ng Concepts, and buti na lang meron akong universal stylus pen. And kita nyo guys, kahit hindi ako masyado magaling mag-drawing, talagang enjoy na enjoy ko din mag-drawing dito dahil nga talagang malaki yung display niya. So kung talagang mahilig ka rin mag-drawing or isa kang artist, is may enjoy mo tong tablet na to. And ang talagang kumumpleto sa tablet na to para sa akin is yung kanyang 4G LTE connectivity. Yes, karamihan guys sa mga tablet kahit nasa around 50k walang SIM slot. So ito, dahil may SIM card na siya guys, kahit saan ako magpunta basta may internet at may load ako is pwede na. And tinry ko rin yung kanyang speed test pagdating sa mobile usage. And since naka 4G siya is okay naman. At the same time, talagang makagamit mo rin itong tablet na to pag internet kahit saan ka man pumunta. O diba, hindi ko na kailangan mag-hotspot sa phone ko. Pagdating naman sa Wi-Fi connectivity guys, pwede to both 5 GHz and 2.4 GHz, and wala akong nakikitang problema pagdating sa mismong Wi-Fi connectivity. Usapang processor naman guys, this is powered by MediaTek Helio G99 Ultimate. Ang kanyang GPU is Mali G57 MC2, 8+8GB of RAM and 256 of internal storage na naka-UFS na rin. Ang gusto ko sa chipset na to guys is kahit papaano optimized naman na to. So ito guys yung kanyang settings sa Call of Duty Mobile, and ang napansin ko rin dito guys is sobrang smooth nung kanyang gyro. So sa mga mahilig maglaro ng mga shooting games kagaya nito is talagang may enjoy nyo. So kita nyo guys, so sa laki nung kanyang display talagang enjoy na enjoy ko maglaro dito ng Call of Duty Mobile, and talagang hindi rin naman ako nakakaramdam ng kahit anong lag or kahit anong frame drops kasi hindi naman masyadong mataas or hindi naman nakasagat yung kanyang graphic settings. Promise guys na enjoy ko talaga kasi parang sa PC na ako naglalaro. 13-inch ba naman yung display ng tablet na to. So ito naman yung settings niya pagdating sa Mobile Legends. And ito guys hindi talaga ako player ng ML, pero tingnan nyo, napakalaki talaga at enjoy na enjoy ko rin maglaro dito ng ML, and kahit pa paano wala rin siyang frame drops or kahit anong lag kasi kahit nga yung mga patatas na phone or tablet is kayang-kaya tong larong to. So talagang pati itong larong to is kayang-kaya din dito sa tablet na to. So I think no, sa mga ML player dyan, talagang may enjoy nyo rin maglaro dito sa tablet na to. So pagdating naman guys sa PUBG, na try ko din siya, and ito yung kanyang graphical settings, and kung makikita nyo hindi naman masyadong sagad pero kayang-kaya niya rin tong larong to. Pero may times na nakakaramdam ako ng konting lag, pero hindi naman siya noticeable, and kita nyo guys, sobrang sarap din maglaro dito ng PUBG. So in short guys, halos lahat naman ng binato kong laro sa tablet na to is kayang-kaya niya. Yun nga lang, again, don't expect too much na kaya niya patay yung ibang mga heavy games kasi nga hindi naman to flagship na tablet. Pero kung ako ang tatanungin, approve pa rin itong tablet na to pagdating sa gaming. So ito naman yung kanyang score sa Antutu Benchmark, umabot ng halos 400,000 plus points. And ito naman yung kanyang breakdown points. Okay, usapang camera, meron tong 13 megapixel main camera, and then yung kanyang pangalawang design na camera na useless din, and 8 megapixel front camera. So is expected naman guys na hindi talaga ganun kagandahan yung camera niya, pero hindi naman sobrang pangit. Para sa akin acceptable naman na, for example, pag meron kayong pipicturean na quick documents or what. Pero again guys, no, alam naman natin na ang tablet is hindi naman talaga nakafocus sa camera. Ito yun nga lang, medyo hindi ko rin natripan yung quality ng kanyang selfie camera. So sa battery naman, meron tong 10,000 mAh capacity na may 18 watts charging speed, and yung kanyang charging time guys from 20% to 100% is naabot sa akin ng mahigit 2 oras. Pero guys, no, bawing-bawi naman kasi ang laki ng battery niya. Inaabot sa akin to ng halos 2 to 3 days pag hindi masyadong ginagamit, and then pag heavy use naman mga around 2 days. Okay, so pumunta naman tayo sa speaker niya guys, and dual speaker siya kung makikita nyo. Magkabilaan siya ganyan. Ayan. And then meron din syempre sa kabila. And ito maganda promise yung speaker ng tablet na to. Kasi alam nyo naman pag tablet talagang magaganda yung speaker. Pero testingin ko pa rin para sa inyo. Okay guys, so sa mga estudyante dyan o nagtatrabaho na naghahanap ng budget na tablet, I think ito na yung para sa inyo. So bago ko buksan to, naalala nyo last year guys, sobrang pumatok yung Vista Tab 30 kasi ang mura ng tablet na yun, at the same time, ang ganda ng spec. So ngayon, meron silang bagong i-release si Itel, which is si Vista Tab 30 Pro. Yes, Pro kasi una-una ko napansin guys is, okay guys, kung maririnig nyo guys, no, napakaganda ng speaker niya.
buong buo. I think kahit hindi na kayo dito mag-headset pag nanonood ng movies or pag nakikinig ng music, kasi talagang buo yung music niya, buo yung tunog, buo yung bass, and talagang malakas na malakas yung tunog niya, and para sa akin perfect at maganda yung speaker niya. And na-enjoy ko rin pala dito guys yung split screen, which is gamit na gamit yan, alam natin, sa mga tablet at sa mga malalaking display. And yes, kahit magkasabay pang naka-open yung mga dalawang apps, is wala naman ako nararamdaman na lag. Yun nga lang, napansin ko na wala siyang floating window. Ewan ko, I'm not sure guys kahit sa ang settings ko na kinalikot, wala talaga akong makitang floating window na features dito. But at the end of the day guys, sobrang sarap pa rin gamitin ng tablet na to, and bagay na bagay talaga to sa mga working at sa mga student. Okay, so overall, ang masasabi ko sa tablet na to guys is sulit na sulit. Kasi yung presyo na below 10,000 pesos, grabe yung specs na nilagay ni ITEL dito. Unang-una, yung 13-inch large display. Although naka 60Hz lang siya, hindi naman siya masyadong noticeable guys, no? And then, pangalawa, yung kanyang battery na 10,000 mAh. Tumatagal sa akin to ng 2 to 3 days. Yung kanyang dual speakers guys, ang lakas-lakas kahit di na kayo mag-music. Yung kanyang chipset na MediaTek Helio G99 Ultimate. Alam ko naman ng iba hindi na trip yan, pero kasi optimized na yan. So halos lahat ng iba to kong games dito, kahit mag-multitask ako, is smooth na smooth pa din naman. And hindi ko lang talaga natripan dito guys is yung camera niya, since alam naman natin hindi focus ng tablet ang camera. And then yung isa pa, bakit siya naka-widevine L3? Alam niyo yun, ang laki ng display, di ba? Pero naka-widevine L3 lang siya. So, sa ibang streaming platform, medyo hindi ko ma-enjoy manood ng movies kasi nga hindi siya naka-HDR. And, ayun lang naman guys. The rest, sobrang sulit na sulit tong tablet na to para sa presyo niyang below 10,000 pesos. And ayun lang guys, kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!